Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So inshallah, ar-rusul wa risalat. So ito na yung mga natitira ng mga bahagi. Alhamdulillah. So yung sumunod na bahagi, kayfa yatahaqqaqul Islam. So paano ba, kumbaga, isa sa katuparan ng Islam. Ibig sabihin, anong kahulugan? Anong kahulugan ng Islam? Kasi pag alam natin kung anong kahulugan ng Islam, ibig sabihin, naiintindihan din natin yung ano ba yung dapat natin gawin dito. So nga, ano ang kahulugan ng Islam? Kayfa yatahaqqaqu al-Islam? So sinasabi, al-Islamu huwa ta'atu wal inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala. Ang Islam daw ito ay ang pagsunod, pagtalima at pagsuko kay Allah. At hindi sa iba pang sinabi ng mga scholar, ang Islam, al-istislamu lillahi bit tauhid, ang pagsuko kay Allah sa bisa ng kanyang tauhid, wal inqiyadu lahu bit ta'a, at pagtalima sa kanya sa pamagitan ng pagsunod, wal bara'atu minash syirki wa ahli, at ang kawalan ng kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa nito. So itong kahulugan ng Islam. At kapag naintindihan natin kahulugan ng Islam, malalaman natin anong layunin ng Islam at ano ang mga dapat natin gawin para malaman natin na naisakatuparan talaga natin ang relihiyon na ito, alhamdulillah. At yung nga ang istislam na ito na rin yung mismong root word ng Islam. Kasi yung root word ng Islam, sinasabi nila salam, pero mas malapit yung aslama. Aslama, ibig sabihin, sumuko. Yung salam, kapayapaan, may kinalaman din doon, cognate sila, related. Pero pinakamalapit na root word ng Islam, yung aslama. Ng tao, isinusuko niya ang kanyang sarili kay Allah. Yun ang Muslim, ang nagsuko ng kanyang sarili kay Allah, na siyang binabanggit nga dito. Pagsuko na siyang may kasamang pagsunod at pagtalima kay Allah. Ang pinagkaiba ng ta'a at inqiyad, yung ta'a, ibig sabihin pagsunod sa mga pinag-uutos. At yung inqiyad naman, kumbaga, ang ta'a kasi maaari nating masabi na naghahangad ka ng gantimpala sa pagsunod. Pero yung pagtalima, walang kondisyon. Kumbaga wala kang kinukondisyon. At yun nga, maaring may kinalaman na rin ito doon nga sa pagsunod natin ng walang kondisyon sa mga iniutos ni Allah. Malaman man natin o hindi, halimbawa niyan, yung mga tao kasi, gusto nilang nalalaman kung ano yung hikmah sa likod ng mga bagay-bagay. Bakit pinagbawal to? Bakit ipinag-utos to? Inaalam nila yung dahilan. Pwede naman. Pwede naman. Kasi nakakapagpatatag yun ng pananampalataya natin eh. Halimbawa, yung baboy. Yeah? Pinagbabawal yung baboy. Kung naiintindihan natin na yung baboy pala kasi nakasama sa kalusugan, marumi, so lalo natin ma-appreciate yung ating relihiyon. Pero halimbawa, yun yung ta'a. Pero halimbawang hindi mo naintindihan, basta sinabi lang ni Allah, bawal ang baboy. Tapos hindi mo alam na marumi pala talaga ang baboy o masama sa kalusugan. Yun ang inqiyad. So, hindi mo siya nauunawaan ng lubusan, pero sinusunod mo si Allah sa bagay na ito. At ito ngang ta'a na ito, pagsunod, inqiyad, pagtalima, at istislam, pagsuko, ay nangyayari bifi'li ma ya'muru bihi, sa pagsasagawa ng anumang iniutos ni Allah. Wa tarki ma yanha anhu, at sa paglayo, pag-iwas o pagtalikod sa anumang ipinagbawal ni Allah. So dito, yung tark na tinutukoy dito, sa lahat ng kahulugan nito. Tark na ibig sabihin pagtalikod na hindi ka lalapit dito. Tark na ibig sabihin din na kapag ginagawa mo ng kasalanan, tapos naalala mong kasalanan pala siya,
itinigil mo, kahulugan din yun ng tark. O, kung nagawa mo na yung kasalanan, hindi mo na babalikan. So, sa kompletong kahulugan ng tark, ito yung tinutukoy dito. Walidhalika, final islama fi ahdi Nuh, yakunu bittibai ma ja'a bihi Nuh. Yung nabanggit natin na yung Islam, itong relihiyon ng mga propeta. At iisa lang ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Iisa lang ang kanilang mensahe. Pero maaring nagkakaiba-iba sila ng mensahe o nagkakaiba-iba yung mensahe nila pagdating sa mga pagsasabatas. Pagdating sa mga pagsasabatas. Kaya nga sabi dito, ang Islam o relihiyon ng lahat ng mga propeta. Pero sa panahon ni Nuh alayhis salam, ang Islam na ito ay sa pagsunod sa anumang dala ni Nuh alayhis salam. Nang dala ni Nuh alayhis salam, maaring may iba sa dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayon sa panahon natin ngayon. Bagaman hindi natin alam yung mga isinabatas noon, makikita natin yung mga halimbawa nito. Kasi nabanggit din dito, wal Islamu fi ahdi Musa, yakunu bittibai syariati Musa. At ang Islam sa panahon ni Musa alayhis salam ay mangyayari sa pagsunod sa batas ni Musa alayhis salam. At ngayon, alhamdulillah, ang usapin na ito malinaw sa atin . Kasi nananatili na nariyan yung bakas ng Torah. So maaari natin maihahambing yung Islam natin ngayon, kumbaga yung mga pagsasabatas natin ngayon, sa mga pagsasabatas nung panahon ni Nuh alayhis salam. Bagaman na bago na yung Torah, meron pa rin natitirang mga bakas. Sa halimbawa niyan ngayon, sa atin nga, lagi ko nababanggit, sa atin halal ang lahat ng lamang dagat. Lahat. Pusit, tahong, o ano pa man, lahat. Hindi ko alam yung dugong, di ba yung dugong sa dagat yun, sa ilog, sa tubig din, di ba? Nakain ka na ba ng dugong? Hindi ko alam kinakain ba yun. Parang biglang sumagi sa isip ko . Biglang sumagi sa isip ko . Tingnan natin. Pati nga kinakain . Oo, kasi pating halal . Buhaya lang ang hindi kasi ang buhaya tumitira din sa lupa . Hindi siya exclusively sa tubig nakatira. Pero may mga scholar nagsabi, pwede raw, pero mas matibay doon. Hindi siya halal. May iba-ibang pananaw. May iba-ibang pananaw. So may mga nagpahintulot, tapos may mga hindi nagpahintulot. Pero kung ano naman kasi, nasa dagat naman siya . Hindi naman yung mabuhay pag sa lupa . Sa lupa. Hindi katulad ng buhaya. So may iba-ibang pananaw, pero most probably bigla na sumagi sa isip ko . Yung dugong. Kasi sa mga Hudyo, di ba? Hindi nga sila kumakain ng anumang lamang dagat na walang kaliskis o walang palikpik. Isda lang talaga sila. Pero sa atin, pinahintulutan kahit pusit, malaking pusit, pogita, lahat yun pwede nating kainin. Inshallah. Lahat yun pwede nating kainin. Wal Islamu fi ahdi Isa yakunu bittiba'il Injil. At ang Islam sa panahon ni Isa alayhis salam ay sa pamagitan ng pagsunod sa Injil. Wal Islamu fi ahdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakunu biltizami ma ja'a bihi rasulu al-karim sallallahu alaihi wasallam. At ngayon sa panahon natin ngayon, syempre, ang sinusunod natin ay ang Islam ayon sa kung anong ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Na dito, mauunawaan na nga natin tinatag na lubbu da'watir rusul. Ang diwa. O yung libbu da'watir rusul. Yung diwa
ng da'wa ng mga propeta. Nagkakaisa sila ng mensahe. Yung mensahe nila isa lang. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At maaring sa mga pangunahing mga pagsasabatas, pare-pareho sila. Kasi sabi ng mga scholar, ang Arkanul Islam, lahat ng mga propeta pare-pareho sila. Shahada, Sala, Zaka, Fasting, Hajj. Katulad ng paano silang nagiging magkakatulad sa Arkanul Iman. Lahat sila naniniwala kay Allah sa mga anghel, sa kasulatan, sa mga sugo, sa araw ng paghuhukom o sa kabilang buhay, gayon din sa Qadar. Walub da'wat ar-rusul mujawhar ar-risalat as-samawiyah huwa ad-da'watu ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Ang diwa daw ng da'wa o paanyaya, mensahe ng mga sugo, at ang kumbaga pangunahing katangian, yung jawhar. Yung jawhar kasi yung parang palamuti o alahas ng risalat, mga mensahe ng mga propeta, ay ang pag-aanyaya sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Manubdun ma yu'badu min dunihi, at ang paglayo sa sinuman o anumang pagsamba o anumang sinasamba sa iba paliban sa kanya. Waqad arada al-Quran hadihil kadiyah wa qaddaha o wa akkadaha fi mawadiin mutaaddida. Ang Quran daw, binigyang diin niya ito sa iba't ibang mga aya sa Quran. Marratun yadhkuru da'wat ar-rusul fanuh yaqulu liqaumihi. Halimbawa niyan, o marratan yadhkuru da'wat ar-rusul. Sa ilang mga halimbawa, ikinukwento sa Quran ang da'wa ng mga sugo. Binabanggit yung eksaktong sinabi nila sa kanilang mga nasyon. Halimbawa si Nuh alayhi salam, doon Suratul A'raf, verse 59, Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin gayruhu. O aking nasyon, sambahin ninyo si Allah. Wala kayong iba pang Diyos liban sa Kanya. Wala kayong Diyos liban pa sa Kanya. At ganyan din si Ibrahim alayhis salam, sinabi niya sa kanyang nasyon, ipinangaral niya sa kanyang nasyon. Wa Ibrahima idh qala liqaumihi, alalahanin si Ibrahim nang sinabi niya sa kanyang nasyon, I'budullaha wattaquhu. Sambahin ninyo si Allah at katakutan ninyo siya, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yun ay mas mainam para sa inyo kung nalalaman lamang ninyo. Sa Suratul Ankabut, verse 16 yun. At yun din naman, sinabi ni Hud alayhis salam sa kanyang nasyon, Suratul A'raf, verse 65, I'budullaha ma lakum min ilahin gayruhu. Ito na yung aya na yung paulit-ulit na nababanggit sa Quran. Suratul A'raf ito, sunod-sunod ito. Sa nabanggit ng nauna si Nuh alayhis salam, ngayon naman si Hud. Tas gahin din si Saleh, yun din ang sinabi niya sa kanyang nasyon, I'budullaha ma lakum min ilahin gayru. Sa 73, Suratul A'raf din, sambahin ninyo si Allah, wala kayong Diyos na marapat sambahin, liban na lamang sa Kanya. Wa marratan, yanussu ala annahu arsala ar-rusul jami'an bihadihil muhimma al-wahida. At sa ilang mga pagkakataon binabanggit sa Quran na ipinadala ni Allah ang lahat ng mga sugo para sa nag-iisang trabaho na ito. Ang pag-aanyaya sa mga tao patungo sa pagsamba kay Allah. Nabagaman yung mga propeta, sa lilinawin natin, nabagitan natin ito nung nakaraan. May iba pa silang mga pinangangaral sa mga tao, liban sa tauhid. Bawa si Lut alayhis salam, di ba, pinagbabawalan niya yung nasyon niya ng kabadingan. At yung iba pa mga propeta, pinagbabawalan niya yung nasyon nila sa iba't iba pa mga kasalanan. Halimbawa, pandaraya sa timbangan at iba pa. Pero pangunahin talaga sa kanilang mensahe ito, tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sa Surah Al-Anbiya verse 25, sinabi ni Allah, hindi kami nagpadala ng sino man na sugo na nauna sa iyo, liban na lamang na ipinahayag namin sa kanya na walang Diyos na marapat sambahin liban na lamang sa akin, kaya sambahin ninyo ako. So ito pangkalahatan ng mga propeta at sugo ang tinutukoy. Umarratan yusridu sirat al-anbiya wa atba'ihim
Wa atba'ahum yunaddimuna o yundimuhum fi sulukin wahidin. So minsan daw yung mga aya sa Quran ay nagpapahayag tungkol, hindi lang tungkol sa mga propeta, bagkus ay tungkol din sa kanilang mga tagasunod. Yunaddimuhum pala ito. Wa yunaddimuhum fi sulukin wahid. Na yung propeta sa lugar nila at panahon nila, isinaayos nila yung kanilang mga tagasunod upang susunod sila sa nag-iisang landas lamang. Sa nag-iisang landas lamang. وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ ummatan wahida. Laha ilahun wahid. At sa pagsasaayos na ito ng mga propeta sa kanilang mga tagasunod, dinulot ni Allah na sila ay magiging iisang nasyon na lamang na sumasamba sa nag-iisang Diyos na meron lamang iisang Diyos. Sinabi ni Allah Suratul Anbiya verse 92, Inna hadihi ummatakum ummatun wahida. Tunay ng umma ninyo na ito ay umma na nag-iisa. Tinutukoy dito yung umma na ng mga Muslim. Umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nag-iisang umma lang. Wa ana rabbukum fa'buduni. At ako ang inyong Panginoon, kaya sambahin ninyo ako. Wa marratan yaj'alul istijabatu lillah wa tahqiqul ubudiyyati lahu hiyad dinu wal millah. At sa ilang pagkakataon, ang binabanggit ni Allah ay ang pagsunod kay Allah o pagtugon kay Allah at ang pagsasakatuparan ng pagsamba sa Kanya o pagkaalipin sa Kanya kay Allah. Na ito nga ang relihiyon na para kay Allah. Waj'alu man rafadaha yuhkamu ala nafsihi bis safaha. Dahil sinabi na ni Allah ng Islam ang siyang relihiyon para sa kanya, na dahil dito naisasakatuparan ng taong pagsamba kay Allah at pagtugon kay Allah. Tinawag ni Allah ang mga tumatanggi dito na mga tanga. Tinawag niya silang mga tanga. Sinabi ni Allah, Suratul Al-Baqarah verse 130, "Wa may yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu." Nabasa na natin ito doon sa Quran, 130 ito. Sino man ang ayawan niya ang relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Tinutukoy dito ni Allah, syempre Islam. At bakit ganito yung pagkakapahayag? Kasi itong aya na ito ay dinulot ni Allah na mapakinggan ng Quraysh. Kasi inuugnay ng Quraysh yung sarili nila kay Ibrahim alayhis salam, di ba? Inuugnay nila yung sarili nila kay Ibrahim alayhis salam. Pero yun nga, sa kabila nito, hindi naman sila sumusunod sa relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Kumbaga, ang meron na lang sila ng anumang bakas ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam na ginagawa nila doon sa Makkah, yung ano na lang, yung tawaf o yung pagdakila nila sa Kaaba. At di pa mga gawain. Pero pagdating sa pagsamba kay Allah na nag-iisa at walang katambal, tinatanggihan nila si Ibrahim alayhis salam. Tinatanggi nila. Kaya sabi ni Allah, sino man ang tumanggi sa relihiyon ni Ibrahim alayhis salam o walang sino man ang tatanggi sa relihiyon ni Ibrahim alayhis salam liban na lang sa ginawa niyang tanga ang kanyang sarili. Naginawa niyang tanga ang kanyang sarili. At ganyan din sinabi, wa millatu Ibrahim alayhis salam haddadaha biqawlihi. At si Allah, kumbaga, nilinaw niya sa mga tao kung ano ba talagang relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Lalong-lalo na binabasa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quraysh. Sabi ni Ibrahim alayhis salam, Suratul An'am verse 79, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tunay na ako ay nagharap ng aking mukha tungo sa siyang lumikha sa kalangitan at lupa bilang hanif. Aning hanif? Yung hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba kay Allah lang. Bilang hanif. At ako ay hindi kabilang sa mga musyrik. At ako ay hindi kabilang sa mga musyrik. At hindi sinabi ni Allah, wa marratan yubayyin annahu wasiyatur rusul
wal anbiya liman ba'dahum. At sa ilang mga pagkakataon, ipinahayag ni Allah ang diwa ng mensahe ng mga propeta sa paglalahad tungkol sa naging habilin ng mga sugo at mga propeta para sa sino mang pagkatapos nila. Diba nabasa na natin sa Quran yung nung mamamatay na si Yaqub alayhis salam? Diba tinanong pa niya yung kanyang mga anak, sino ang sasambahin ninyo liban kay sino ang sasambahin ninyo paglisan ko? At sabi nila, sasamba sila sa Diyos ni Yaqub at Diyos ng kanyang mga ninuno. Sabi ni Allah doon sa, ano ba ito? Suratul Baqarah verse 133. Ito rin yun yung binanggit ko kanina. Am kuntum syuhada, id hadara Yaquba al-mautu. Nasaksihan ba ninyo nang dumating kay Yaqub ang kamatayan? Id qala li banihi, ma ta'buduna min ba'di? Sabi niya sa kanyang mga anak, ano ang sasambahin ninyo paglipas ko o paglisan ko? Pag namatay na ako, sino sasambahin ninyo? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Ang sasambahin namin paglisan mo ay ang iyong Diyos at ang Diyos ng iyong mga ninuno na sina Ibrahim, Ismail at Ishaq. Diyos na nag-iisa, alhamdulillah. Diyos na nag-iisa, alhamdulillah. At panghuli na ito. Umaratan, yanussu ala wahdatid din, alladhi syara'allahu lirrusuli al-udam. At sa ilang pagkakataon, pinababatin ni Allah ang diwa ng mensahe ng mga propeta sa pamagitan ng pagpapabatid na nag-iisa lang ang relihiyon na daladala ng mga propeta at mga sugo na dakila. The Surah Ash-Shura verse 13, sinabi ni Allah, Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wala tatafarraqu fihi. Sinabatas ni Allah sa inyo ang relihiyon na siyang ihinabilin din kay Nuh alayhis salam. Kumbaga itinalaga kay Nuh alayhis salam at siyang ipinahayag namin sa iyo na siyang ihinabilin din namin kay Ibrahim, kay Musa at kay Isa. At ang habilin na ito, itaguyod ninyo ang relihiyon at huwag kayong magkakawatak-watak dito. Huwag kayong magkakaroon ng mga sekta dito. Ibig sabihin, paghawakan lang ninyo ang nag-iisang katotohanan, alhamdulillah. Ang tunay na anyo ng relihiyon ayon sa kung anong kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito. Inshallah, matatapos na natin to. Meron na lang natitirang mga kabanata. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.